beloved Boss Mike Cervera. Council, Secretary General din. Pakinggan ninyo, sabi ni Conti, yung sinasabi nyo mga kababayan na makakauwi pa't fake news kayo. Oo, yung mga DDS kasi fake news sila. Sabi nila, makakauwi na si Digong sa March 26. Mga unggoy, umabot pa ng March 26. Ha? 2060, wala na. Hindi pa rin makakauwi si Digong. Siguro yung bangkay, oo, makakauwi yun. Pero yung buhay, hindi na. Ulitin ko lang, hindi na makakauwi ng buhay si Digong. Naku, namnamin nyo ng sakit. Kasi darating at darating yun. Diba? Ngayon pa lang mga DDS, namnamin nyo na yung sakit. Kasi darating at darating yun. Hindi nyo mapipigilan yun. Tuloy. Po ng National Union of People's Lawyers dito po sa NCR. Attorney Conti, magandang hapon. Magandang hapon, Carmina. So, discarding Pinas, Alin yung link? O sige, ipopost ko sa FB. dyan sa Dahig. Uubra ba? Uubra ba? Alin? Hindi. Alin ang obra? Alin ang obra, ate? Oh. Uubra ba? Hindi. Oh, hindi. Kita nyo? Hindi uubra. Ano dahilan, attorney? Bakit hindi ubrang mapauwi? Oh. Bakit hindi? Una sa lahat, hindi ito yung tamang platform para marinig ka dun sa substance of the case. Depende din yan no, sa mga sinishare mo dun sa page ng judge. Sasabihin mo sa judge, we love him. Oh. Ano ngayon? Ano ngayon, kung mahal nyo? Wala silang pake. Kami nga walang pake. Yung judge pa kaya may paki sa inyo? Wala silang paki. Sakit-sakit. Kahit anong klaseng paraan ng pagpapapansin ninyo sa mga judge. Kahit sabihin nyo pa na santo nyo si Digong. Kahit pa sabihin nyo ipagagawa nyo ng rebulto, katabi ni Rizal, wala silang pake. Masakit sabihin, pero yan ang totoo. Oh. Tuloy. Clear pa rin siya. He is the best president. Ano ngayon? Mali pa rin yung polisiya. Kahit pa anong sabihin nyo raw. Oh, kahit pa sabihin nyo siya yung pinakamagaling na presidente ng bansa. Kahit pa sabihin nyo na lahat ang mga fake news na balita. Kahit pa sabihin ninyo na si Digong ay kumana ng kumana. Wala silang pake. Hello. Kaya doon pa lang sa substansya, walang kinalaman at hindi mapapalaya. Paano pa doon sa proseso? Kumbaga paraan. Maling-mali. Maling-mali! Bakit kayo kumakampi sa mali? Nasa wastong pag-iisip pa ba kayo? Kung kinakampihan nyo ang mali ay mali. Hindi pwedeng maging tama ang mali. Sapagkat kapag ginawa nyo tama ang mali, ay nako, malaki ang tama nyo. Kailangan nyo na magpa-check up sa mental. Aloy. At pino-point out nga namin na itong pamumutakte ay pwedeng magdulot ng, syempre, impression doon sa mga judges na mahirap i-grant ang interim release. Yung interim release. Paano naman i-grant kung binabanatan ninyo yung alin? Yung mga judge. Ay mga kababayan, ang ginagawa nila sinasalakay nila yung mga social media account, kung ano-ano kino-comment nila. Tulad ng ginagawa nila sa atin, mga kababayan. Kung ano-anong kino-comment nila, sasabihin nila, yung gwapo kong to, addict daw. Putik na yan, nakasalamin pa ako niyan. Kapag nakita nyo mata ko, sasabihin nyo, Gabby Concepcion na. Minsan nga, Sam Melby pa. Tapos sasabihin nyo, addict. Putik kayo. Tapos si Digong, sino? Si Banat Bay? Hindi. Ipagtabi nyo nga yung mukha naming dalawa. Diba? Isingit nyo pa si Libayan. Tatlo na kami. Bahala na kayong humusga. Libayan, joke lang ha. Ikaw, masyado ka seryoso sa akin Diba mga kababayan? Natatamay lagi si Libayan Oo. Libayan, alam mo, aliw na aliw ko sa iyo. Tuloy.
kung maghihingi yan ng interim release, parang baka magkagulo pa lalo. Oh. At pwedeng kumbaga makatulong dun sa conviction dahil totoo pala na may ganitong Kita nyo mga kababayan ang ginagawa nila, oh. Sinasalakay nila yung mga social media account. Ganyan sila. Ang tatanga talaga mga kababayan. Palibasa, kulang ng kaalaman. Walang sustansya ang utak nila. Tuloy. Ay. sistema. And we're talking about widespread or systematic attacks on a civilian population. Correct. Oo, Pasok yun. pero medyo malayo yun ha, Attorney Conti, kasi ang nakikita natin sa pamumutakte nila dito sa SOCMED ni Judge Julia Antonella Motok, no? Ay ilinalabas lamang nila ang kanilang saloobin. Hindi nilalabas. Hindi tawag doon inilalabas yung saloobin. Pinapakita nila yung mga kaugalian, yung kung anong mga mindset meron sila. Na talagang mga timawa, mga, alam niyo naman mga DDS eh, di ba? Mga, hindi mo alam kung saan nanggagaling ang katwiran nila. Di ba? Bastos, walang modo, siraulo, lahat na mga kababayan eh. Kita niyo ginagawa ba natin yan mga kababayan? Hindi namin ginagawa sapagkat kami matino. Marunong kami manantya. Kayo, hindi, di ba? Ayan, tignan ninyo. Imbis na mapalaya si Digong, wala na. Kayo may kasalanan nito. Sabi ko nga, matagal ko na sinasabi, kung sino man ang dapat sisihin sa pagkakadakip ng tatay nyo, kayo yan mismo. Kayo. Laging kayo! Ganon, di ba? Tuloy. So ito na yung mas assertions namin na which could affect him in the long run. But here's the other aspect of it. There could be additional charges. Nako. Kung of course mapapatunayan na merong koneksyon si Duterte dito sa mga pakawala niya. Mga troll nila yan! Oo. Kaya nga ako pupunta eh. Pepresenta ako, pwede ho ba akong maging witness dyan? Ako magpapatotoo na talagang si Duterte may troll na inuupahan. Huwag nyo nang itanggi. Alam ko yan. Huwag nyo nang itanggi. Sapagkat marami kong kaibigan dyan. Mga troll nila mga kababayan. Naku, sandamakmak yan. Isang tao, daan-daang account, ang hawak-hawak. Kita nyo? Di ba? Anong commercial? Wait lang. There's offenses against the administration of justice. At dito sa ICC, ito ay Article 7. Dito sa Rome Statute, so yung Article 70, ang sinasabi, and I will read it. If you impede, intimidate, or corruptly influence an official of the court for the purpose of forcing or persuading the official not to perform or to perform improperly his or her duties, you could be liable. And Nako, patay kayo! Yari kayo! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ini-intimidate ninyo yung mga judge. Kung ano-anong pambabas yung ginagawa nyo. Yari kayo pagka yung ICC nagbigay ng warrant din sa inyo. Unahin nyo si Marlic at si Banat Bayan. Kasi bukod doon yung mga kaibigan ko. Oo, kawawa naman. May pamilya. Tuloy. additional 5 years in jail Nako. or fine. So, ang ibig sabihin, ang siste ay kapag kumaga sinusubukan mong impluwensyahan o intimidate yung judge para hindi gawin yung trabaho niya ng ayos o hindi talaga gawin at all. Baka makadagdag. Oo, Makadagdag pa. Baka makadagdag pa mga kababayan, imbis na 30 years yung hatol sa kanya, madadagdagan pa ng mga limang taon. So kung 5 taon, tama yung sinabi ko mga kababayan, lalabas si Digong 2060 pa. 2060 mga kababayan. Ang tagal-tagal.
2016, 80. Oh, ilang taon siya noon? 100 at 40 taon siya. Ang tagal. Ano yung makakalabas pa? Makakalabas yung kapag patay na. Makakalabas with si Digong pag patay na. Maniwala kayo sa akin. Oh. Our beloved Boss Mike. Boss Mike.